Yan mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat at narito naman po ako upang magbabalik upang titignan natin sa tarot card kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Joros Flores. Ayan, titignan natin mga kapatid kung ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya. Katayo ng tatlo, yan, at pipili tayo ng 16 at medyo dadalian natin at baka merong dadating na pasyente. Yan. Pagbigyan natin yung mga yung mga request sa atin ng mga tagapanood at taga-subaybay ng aking mga YouTube channel at sa aking mga social media platform. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ni mga kapatid, ang unang-una po mga kapatid na ating sa baraha, na lalabas sa baraha ay ito. Ang mga magkakaibigan talaga na ito ay talaga, may mga plano talaga sila na gusto nilang mag-bonding o di kaya mag-jamming o mag-swimming o kung ano man. Talagang nagplano talaga sila na pumunta sa isang lugar na kunyari maliligo sila, at ayun ay natupad ito ng kinaumagahan. Ito, natupad ito at ang gusto talaga nila nito ay talaga mag-banding sila o mag-enjoy sila sa baka may mga nais na i-celebrate itong mga magkakaibigan na ito. Yan. At gusto talaga nilang magsaya sa araw na iyon. At may nakikita ko dito, nagsi-celebrate talaga sila sa kanilang kung ano man ang mga pinagdiriwang o pinaplano ng mga magkakaibigan ito. Kasi nagplano talaga sila dito na maligo talaga doon sa lugar na ilog na iyon. Yan. At ayun, nung time na pagkatapos nila maligo ay napag-isipan nito mga kapatid na tumawid sila sa isang ilog sa kabilang kabilang lugar ng ilog, na tumawid sila. Yan, kasama yung mga kaibigan niya na nagpaplano dito na kung ano man ang kanilang intensyon doon sa kabilang lugar na iyon, na sila ay tatawid. Pero alam na alam nito ni Joros na siya ay maaalanganin sa kanyang paglangoy dito. Yan. Maaring maaalanganin siya kasi may nakikita ko ditong kasama nilang tumawid yung mga kaibigan niya, kasi kumbaga sa search na ito, ang nakikita ko parang mga kasamahan niya ito sa pagliligo na nakasama niya. Pero siya dito ay parang natatakot siya na makatawid o di kaya nagdadalawang isip, pero pinilit niya pa rin mga kapatid na siya ay makatawid sa kabilang lugar na iyon. Yan. At eto na mga kapatid, nung time na pagtawid ni Joros dito mga kapatid, nung time na pagtawid nila Joros at yung mga kaibigan niya, doon siya nakaramdam. Itong tao na ito, itong si Joros na ito, ay pinulikat talaga ito. Pinulikat ito, tapos humingi ito ng mga ng isang tulong sa kasamahan niya. Humingi ito ng tulong na siya itulungan, pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito nailigtas mga kapatid. Siguro hindi na siguro nailigtas gawa nung sa sobrang bigat siguro ni Joros na ito, kaya sa sobrang bigat at napulikat itong si Joros dito, nakikita ko dito. Tapos humihingi sila ng tulong na si Joros ay tulungan dahil siya ay pinulikat talaga itong batang ito. Yan, kasi gusto talaga nilang makatawid dito sa yung ibang mga kaibigan niya nakatawid na dito, nakatawid na yung ibang kaibigan niya, pero si Joros nasa gitna pa rin, na may mga kasamahan din siya na sa pagtawid, pero nung humingi ng tulong yung ay hanggang sa pinulikat talaga si
Joros dito. Ng pagpulikat, siguro na hanggang sa lumubog ang batang ito. Yan, diyan natin malalaman. Kasi ano ito mga kapatid parang mahirap na kasi mga kapatid. Ito. Humingi ito ng tulong yung mga kasamahan niya. Yan. Yan. Dito mga kapatid, si Joros dito ay talagang sa lahat ng mga kaibigan na nakasama sa pagliligo, si Joros talaga ang na disgrasya o nalunod. Ito siya mga kapatid. Duguan siya, talagang malungkot ang kanyang pagkamatay. Sa lahat ng magkakaibigan, siya yung nasawi dito mga kapatid. Yung mga 8 of Swords na ito, kumbaga yung mga kaibigan niya, siya lang dito yung siya lang dito yung mga kapatid na nasawi sa kanilang magkakaibigan sa pamamagitan ng insidente ng pagkalunod. Yan. Isa sa mga kaibigan nito, mga kapatid, sa 9 of Swords ay isa dito sa mga kaibigan niya ay nakukonsensya at binabagabag. Darating ang oras at lalabas ang katotohanan dito sa mga pangyayaring ito. Darating ang araw na lalabas kasi hindi ito makakatulog. Nakukonsensya ito kung ano bang mga pinagagagawa nila na hindi nila ma-voice out o natatakot lamang sila na kung ano ang mangyari sa kanila. May isang may isang tao dito mga kapatid na hindi nakakatulog, binabagabag ng konsensya. Yan. Kung ano nga ba ang nangyari. Kasi dito mga kapatid, itong tao na ito ay talagang wala siyang choice kundi manahimik na lang itong tao na ito na binabagabag ng konsensya. Kasi nakapiring dito, ayaw niya magsalita kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari dito sa barahang ito sa 2 of Swords. Ayaw niya makapagsalita kung dahil maaring natatakot o di kaya isa sa mga kaibigan nila o masisi sa sitwasyon na iyon. Kung sino nga ba ang may kasalanan sa kanila. Yan. Isa dito sa mga kaibigan ay hindi nakakatulog at nakukonsensya. Maaring nakukonsensya siya dahil hindi niya natulungan ng kaibigan niyang si Joros. Maaring nakonsensya siya kung ano man ang mga pinagagagawa nila. Yan. Yan. Talagang judgment. Makikita ang katawan ni Joros na ito. Makikita itong katawan niya. Sa pamamagitan ng paghahandog o pag-aalay. Yan, kailangan talaga dito ay mag-alay talaga sila dito. Yan. O di kaya kung nag-alay naman sila, darating ang araw, di man isang araw, isang linggo, 2 linggo o buwan, magkakaroon ng judgment o magkakaroon ito ng malalaman kung ano nga ba ang nangyari kay Joros dito dahil may judgment dito mga kapatid. May judgment dito. Yan. Yan, kailangan talaga nila dito mag-alay. Kung nag-alay naman sila, kung ano man, kasi hindi ako update sa mga ganito. Kung nag-alay man sila, maaaring makikita ang katawan nito ni Joros hindi man sa ngayon o di kaya susunod na buwan, makikita ang katawan ng batang ito. Yan. May mga pag-aalay dito mga kapatid. Ayan. Kailangan talaga nila mag-alay para mabawi ang ni Joros, yung mabawi yung katawan niya mga kapatid. Mababawi yung katawan niya, kailangan nila mag-alay. Yan dito. At ibibigay ang ang judgment. Yan. Darating ang araw na darating ang araw dito mga kapatid ay matatapos itong problema na ito, judgment. Yan. Kung mag-aalay sila, kailangan nilang mag-alay.
Kasi dito mga kapatid ay talagang ang kaluluwa ni Joros dito ay kinuha ng mga elemento. Yan. Kumbaga ito ay talagang ito yung mga pamilya niya, naghahanap sa kanya. Itong ipalagay natin ito yung tao na ito ay na i-describe natin na para siyang mga elemento o di kaya engkanto. Kumbaga ito si Joros ang kanilang kinuha nila. Yan. Kaya kailangan nilang mag-alay dito. Yan. Yan. At darating ang araw, malalaman ang katotohanan dito dahil may judgment na mangyayari. Yan. Kasi kinuha ang kaluluwa ni Joros. Yan. Kinuha. Kailangan nila maghalay. Yan. Ito kasi mga kapatid, talagang mayroon talagang nagkagusto talaga kay Joros na isang babae na siguro prinsesa ito sa kabilang mundo. Yan, itong The Empress na ito. Ito yung nagkakagusto sa kanya kaya kinuha ang ano nito, kinuha ang espiritu ni Joros. Yan. Ang espiritu lang ang kinuha nito. Ewan ko lang kung saan napunta ang katawan. Yan. Ang espiritu lang ang kaluluwa lang ni Joros ang kinuha kasi itong ano na ito, itong The Empress na ito, isa itong engkanto o di kaya engkantada na nagkagusto sa kanya na pinakuha yung inutusan nito na kunin ang espiritu ni Joros sa kanya mga tauhan. Yan, sa kanya mga tauhan ng prinsesa na ito. Ng prinsesa na ito na gagawin siguro siyang hari sa kanilang mundo. Yan, gagawin siyang hari sa kanilang mundo. Kaya kumbaga dito sa sa antike, yung tinatawag nilang kinuha yung kaluluwa, ibig sabihin sa tawag dito yan sa amin ay hinuli ang kanyang espiritu o dinakop ang kanyang dungan. Yan, dito kinuha ang espiritu ni Joros na ito at dinala sa kanilang mundo, sa mundo ng mga engkanto. Yan, itong engkantada na ito ay nagkagusto sa kanya. Yan, The Emperor. Malinaw talaga na siya talaga ay gagawin talagang hari sa kanilang sa mundo ng mga engkanto, si Joros na ito. Ayan. Yan, mga kapatid. Talagang literal na talaga na nasa mundo na talaga ng mga engkanto si Joros na ito, mga kapatid. Yan. Pero kailangan lang talaga nila na mag-alay, yan, mag-alay dito para mabawi lang nila talaga ang katawan ni Joros, pero ang kaluluwa ni Joros talaga ay nasa kabilang mundo na at kapiling na ng mga engkantong ito. Yan, ng mga nagkagusto sa kanya. At talagang gusto talaga siyang maging hari sa kanilang lugar ng mga engkanto na iyon. Yan. Nakukuha itong katawan ni Joros kung talagang ano nila ang totoong alay talaga, kasi may mga alay talaga na karapat dapat talaga para mabawi. May mga alay yan. Yan, mga kapatid, itong The Emperor ay ginawa na si Joros na isang hari doon. Katawan lang po ang pwedeng mabawi dito, pero ang kaluluwa ni Joros ay hindi na po pwede sapagkat matagal nang nawala o di kaya nalunod itong batang ito. Yan. Ito talagang ano na, mga kapatid, itong si Joros ay hindi na, yung espiritu ni Joros dito ay hindi na po talaga dito totally na pagala-gala dito sa ating sa ating mundo. Yan, kaya may nakita ditong umalis o di kaya nasa mundo na ng mga engkanto itong sa kaharian na ng The Empress na ito, ang kaluluwa ni Joros na ginawa nilang isang hari. Ito, The Emperor. Yan. Itong The Devil na ito, talagang totoong at talagang itong talaga ay itinakda talaga siguro ito na sila ay maging hari at reyna dito. Itong The Empress at itong The Emperor.
itinakda talaga sila na maging hari at reyna sa isang sa isang lugar ng mga mundo ng mga engkanto. Yan. Kasi itong The Devil na ito, talagang totoo pong wala na po ang kanyang patay na po talaga itong si Joros. Yan. Yan. Kung sakaling makikita man na buhay, napakalaking milagro po yun mga kapatid pag siya ay buhay o nakabalik dito sa ating mundo. Napakalaking milagro po yun. Kailangan talaga nila ay mag-alay talaga sila ng sa pamamagitan ng ritual. Kasi ang pag-aalay kasi mga kapatid ay napakaraming klaseng pag-aalay. Merong iba't ibang klaseng ritual yan. Ito talaga ang nangyari kay Joros na magiging hari isa sa isang palasyo. Ayan. Yan silang dalawa ay eto na, magiging hari na sila at reyna sa isang palasyo. Ito yung palasyo, ito yung reyna, ito yung hari. Yan si Joros, ito yung babaeng nagkagusto sa kanya, at ito na sila. Gusto nilang maging hari si Joros sa kanilang mga kapatid, sa kanilang lugar doon kung saan man sila naroroon ngayon. Yan. Gusto nilang maging hari. Pero si Joros ay hindi po masaya sa mundo ng mga sa mundo ng spiritual o di kaya sa mundo ng mga engkanto na kumuha sa kanya, dahil si Joros po talaga ay totoong tao at talagang nalulungkot itong batang ito dahil merong pamilya na naghahantay sa kanya. Merong pamilya na naghahantay sa kanya na kung kailan siya babalik. Nalulungkot ito. Yan. Pinadaan lang ito sa aksidente mga kapatid, pero darating ang araw mga kapatid, malalaman ang totoong katotohanan dyan. Yan. Maaring na aksidente, di natin alam kung ano yung kasi kung totoong nasa ilog lang ang ang katawan ni Joros, ay makikita talaga at makikita ang katawan yan kahit saan man yan. Lulutang at lulutang yan. Pero nagkataon lang talaga na ipinadaan lang talaga sa isang aksidente na lunod, sa pamamagitan ng pagkalunod para makuha ang kaluluwa ni Joros dito at gawing isang hari sa marami kasing mga mga pamamaraan ang kasi ang buhay natin hindi natin alam kung kung hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng ating mundo. Yan. Napakaganda mga kapatid. Yan. Talagang hindi masaya si Joros sa kabilang buhay dahil siya ay kinuha ng mga ng mga engkanto na ito. Ayan, naging sila sa kaharian. Gusto nila talaga maging hari sila, yung batang ito, sa mundo ng mga engkanto. Yan mga kapatid. At hindi man ngayon ay lalabas ang katotohanan dyan mga kapatid. Di ko lang masabi kung ito ba ay aksidente talagang nalunod, dahil mahirap magbitaw ng salita na wala tayong Dahil bukod sa mga nakabase sa barahan na ito at isiniwalat ay aking mga isinasabi at ibinahagi sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. Dahil may nakikita ako ditong may nakukonsensya dito, natakot lang talagang magsalita kung ano nga ba ang totoong nangyari kay Joros. Pero darating ang araw malalaman ang katotohanan dito. Pero ang kaluluwa talaga ni Joros ay nasa kabilang mundo na talaga. Ang katawan lang talaga ang malalaman natin kung saan talaga kung saan napunta ang katawan ni Joros, kasi sa sobrang tagal na ng paghahanap ng mga tao hindi pa rin nakikita. Yan, ang masasabi ko lang, dapat hindi lang po dapat hinahanap ang katawan ni Joros sa tubig. Dapat din po hanapin din po sa mga bandang lupa kung saan pinangyarihan ang kanilang pagkalunod.
dapat sa lupa din po dapat sila maghanap para malalaman na kung anong katotohanan diyan. Yan mga kapatid, at hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.